Eto pa ang isang mema. Ang Malacanang. Sabi ni Pangulong Marcos, kung siya daw ang ini-impeach, magpupumilit siya! Magpupumilit! Na pumunta. Hindi nga ikaw ang ini-impeach At saka alam mo ba yung batas? Bakit ka magpupumilit? Kasi alam mo hindi ka ma-impeach kasi hawak mo. Hawak mo ang ombudsman, hawak mo ang house, lahat hawak mo. Puwera lang ang beat, hindi mo hawak ang beat. Wala sa beat. Wala sa beat, Ayan. wala sa hulog. Kasi kaya ayaw sa'yo ng mga mamamayan yun lang ang hindi mo hawak. Happy Wow. 1.5K live viewers at DZAR YouTube. Thank you, guys. Ganun pa yung diba? pag-aakyat ng ating viewership, Opo. Thank So you. yun ang sinasabi. Ang natatawa ko, ay bakit pinakikialaman ng palasyo ang impeachment trial sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pahayag. Hindi ba dapat independent yon? A becoming modesty of a co-equal but separate branch of government ay hands-off po. Di ba sabi nyo? Bahala sila, hindi kami makikialam yan. Hindi nga namin pinapakialam yan. Sabi pa niya, Sabi pero lang. walang naniniwala. Na wala daw siyang kinalaman dyan sa impeachment chuchu na yan. Bakit ngayon nakikialam ka? Ayun. Eto pa, isang pakikialam. May isang abogado, notwithstanding the fact na yung kaso ay nasa hukuman na, nagbigay ng opinyon na wala daw masama doon sa pagiging presiding officer ni Cheese Escudero. So, di ba tinalakay na naman natin yan kahapon? So, hindi ko natatalakayang muli. Ngunit, nasabi na po natin at nasabi na rin, nilagay na rin sa record ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ang reservations niya tungkol sa legalidad ng pagkakaroon ng presiding officer. Ngunit, alam nyo, legal man yan o hindi, ay ang problema, ang epekto niyan ay kay Win Gatchalian. Kasi marami nagsasabi na, ano daw ginagawa ni Cheese doon? Bakit parang kengkoy daw? Na nandoon siya, wala naman daw siyang ginagawa. Ang dami tuloy meme Hindi, si Win Gatchalian. Kaya ang daming meme. Si Win Gatchalian pala. Opo. Di ba merong meme na parang interpreter na siya yung sign language, di ba? Nakita mo ba yun? Meron, mini-makeup pa niya si Cheese. Meron, pinapaypayan niya si Cheese. Ala. Meron, pinupunasan niya yung laway ni Luis. No? Ang daming talaga naman. Ewan ko ba? Hindi, alam niyo po, eto in fairness, noon pong ang nililitis sa impeachment ay si Pangulong Estrada. Baka hindi po kasi naabutan ng iba ito. Tayo naman parehas dito. At saka hindi tayo nagdi-disinformation dito. Dalawa din po ang nakaupo doon sa days, yung ganon. Yung kung saan nakaupo si Cheese Escudero at saka si Win Gatchalian gayon. Okay. Noon, since ang Pangulo ang nililitis, nakaupo yung Chief Justice. Kasi ayon sa saligang batas, Chief Justice. Ay happy 2,000 live viewers sa DZAR YouTube. Salamat po sa inyo. Dalawa naman ang nakaupo. Totoo naman po yan. Si Chief Justice Hilario Davide at si then Senate President Nene Pimentel. Kasi naabutan ko po yun Medyo matanda na po tayo. That was year 2000 at ako po ay kawani ng pamahalaan. Assistant Secretary po ako sa DILG, Department of the Interior and Local Government. ERAP po ang kampo ko noon at nanonood kami. Kasi ang nangangasiwa po overall sa public relations campaign ng ERAP administration at the time was si Mike Toledo. Because he was undersecretary, press undersecretary. Si Mike Toledo, Attorney Mike Toledo. Kilala naman ng marami yun Okay. Pero ngayon, ang kaibahan lang is number one, of course, yung setup ngayon ay may cloud of doubt. May duda sa legalidad ng paghirang kay
Chis Escudero bilang presiding officer para sa mga kadahilanang inilatag na po ni Senator Alan Peter Cayetano at ni nung isang kaso sa Korte Suprema. Okay. Yan, okay. So, yun po ang pagkakaiba. Number 2, siguro, ito ay isang factor na rin, ay abogado si Nene Pimentel. At may nauunawaan siya doon sa proceedings. Hindi po natin minemenos ang kakayahan ni Senate President Win Gatchalian. Ayun. Ngunit siyempre, kanya-kanya pong linya yan. Ako, pagka sabihin mo, ano bang sakit kaya nitong kapatid ko? Ay, hindi mo May alam abogado, yun. siyempre. Hindi ka doktor eh. Malay ko ba? Nung isang beses Yun. nga, natatawa ko, naalala ko, yung isang pinsan ko nagpasundo sa clinic, nagme-medicine kasi siya doon. Opo. Hindi pa ako abogado noon siya. Doktor na siya pero parang residency. Okay. Government hospital, may ginagamot siya. Sabi niya, pag may pumasok, entertainin mo muna kasi alam mo, yung midnight shift ng government hospital noon ay walang tao eh. Di ba? Oh. Undermanned. Then, as now, ay underfunded ang healthcare dito sa Pilipinas. Oh, yes. Lumaki lamang nung panahon ni Pangulong Duterte, then nagkaroon ng universal healthcare. In Yes. fairness, kasama dyan si JV Ejercito sa universal healthcare. Di nandoon ako, akala doktor ako, may pumasok. Sabi niya, Doc! Oh, sabi ko, syempre, playing doctor. Ha? Masakit po kasing mata ko eh. Ano bang magagawa? Sabi ko, doon sa pinsan ko, Ineng, may pasyente, sabi niya, kausapin mo muna. Hindi pa ako tapos dito, sabi ko. O sige po, upo kayo. Nagsuot ako ng stethoscope. Ala. Dinikit ko sa mata niya. Mali. Mali, hindi. Para lang, May ginagawa ka. parang si Lord nakapunan, mukhang may ginagawa. Grabe, Tordy ah. Siguro siya ba yung stethoscope na sa mata ko? Ba't sa mata? At Mali least yun. medyo na ease yung pain ng mata niya kasi malamig yun, di ba? Parang nilagyan ko ng yelo. Until lumabas na yung pinsan ko. Sinakyan ka rin niya. Ang pangalan ng pinsan ko yung si Eunice Tatia yun. Pag Okay. nung paglabas niya, tawa siya ng tawa. Sabi niya, ano ba yan? Ba't hindi stethoscope yung mata? Kumalay ko ba? Kinukuha ko eh. Anyway, yun nga po, babalik tayo dito. Yun po ang sinasabi. Ayun. Kaya yung mga propaganda ng prosecution na no show, ba't wala daw doon, may mga tirada pa sila na kung hindi guilty, ba't ayaw magpakita? Unang-una, wala pong legal obligation na magpakita. Yes. Tayo po ay susunod sa batas. Kung anong pwede sa batas, yun ang pwede. Kung hindi kailangan sa batas, hindi kailangan gawin. E Yun. paano itong mga kritikong ito? Sanay sa bendalo. Yung mga Ayun lang. wala sa batas, yun ang pag pinagpipilitan nilang gawin. Huwag nyo nang i-slant yan kasi hindi nga kailangan. Kaya nga may abogado, even in an ordinary criminal case, habawa ako. Na-charge ako ng rape. Hindi kailangan every time na may hearing nandoon ako. Oh. 3 instances lang na ang akusado sa isang criminal case ay kailangan na naroroon sa hukuman. Number 1 sa arraignment. Dito naman po, sinabi na nga walang arraignment. Diba, napahiya pa nga si Luistro eh. Opo. Pinapa-arraign niya si... Hoy, Ayan happy na. 2.5K Hi. live viewers. Maraming salamat po. Opo. At ito masasabi namin doon sa karambola na walang nanonood ito. Grabe ka, Tordy. Anyway. Talaga Paano naman? Si tumambuli, Larry ka doon oh. ba naman? Sino makikinig doon? Joke yun, Anyway, joke yun. anyway. Okay. Nasaan na ba ako? Tordy. Nawala tuloy ako. Teka muna, nasaan ako? Teka muna, tapusin ko muna. Yun. Nasaan ba ako? Nawala tuloy ako eh. Yung yung sabi mong arraignment. Okay. Arraignment. Wala ngang arraignment. Number 2, kung i-identify ka ng witness, kailangan ba namang i-identify dito? Si Vice President Sara Duterte. Hindi na. Hindi na, siyempre lahat ng tao kilala siya. Kilala Number yan 3, yung promulgation, yung pagbasa ng sintensya kung acquitted o hindi. Yun. Ewan ko po rito kung kailangan din ang presence niya. Kung magte-testify siya, siyempre, kailangan nandun siya. But, since ito ay nakalagay naman sa rules, hindi required ang presence niya. In fact, pwede naman piliin niyang wag nang sumipot eh. Opo. Kasi, sabi nga ni Attorney Sheila Sison sa opening statement niya, ay ang burden of proof ay nasa prosekusyon. Kahit walang gawin yung respondent, kahit walang gawin si VP Sara, kung hindi nila mapapatunayan, ay
kamoting kahoy maa-acquit. Siyempre, Yun lang. Yun lang nga. Oo. Ito ay political. Yes. Siyempre, brasuhan yan. O, di ba? Brasuhan na yan eh. Opo. Kung tulad itong ginagawa kay Marcoleta, brasuhan, di ba? O. Anyway, pero sinabi ni Attorney Sheila, tama po ito, ano? Opo. It is not just political. Totoo, political. Sui generis nga eh. Pero, in the final analysis, it is also legal. Kaya nga may rules of evidence, di ba? Yes, Kaya nga yes. korte ito eh. Oh. Meron ba namang korteng political? Abay, di kangaroo court yun. Oh. Oo. Parang yung Yari na. formally investigation ni Gordon. Kangaroo court. Oh, di ba? Oh, hindi pwedeng purely political. Legal din. Kaya nga may rules on evidence. Kaya nga may mga objection, Your Honor. Opo, Di ba? yan. Oh, kaya nga may sumpa-sumpa. Kaya nga sumumpa ang lahat ng mga senadores na Yan na. sila ay isang impeachment court. Nanumpa sila as senator judges. But ultimately, ito ay constitutional. Yan. Constitutional in the sense na yung intensyon ng konstitusyon on transparency and accountability ang dapat masunod. Ang problema, doon pa lang sa presiding officer, sa tingin ko, may violation na. Pero hindi ko na yan pagkakahabaan kasi nasa hukuman na may nag-file na po ng kaso na kine-question yan. Yun na. Okay. Si Alan Peter po Cayetano ay nag-file na rin ng kaso na kine-question yung proceedings in June 3 and by extension, syempre, yun na ring proceedings subsequent to June 3. Kasi kung null and void yung June 3, lahat ng nangyari ay null and void. Kaya nga, dapat ay sana madesisyon na ito bago pa magtuloy-tuloy. Can you imagine, sabi nga niya, ilan tayo dito? 30 weeks. Oh. 30 weeks tayong maghihiring bago baka mapunta lang sa wala dahil Tagal nun, may depekto. Yung from the inception, mula sa simula, magiging void ab initio. Ayun na. Anyway,